So kumbaga, sino ang nag-fill in the blanks? Tama po ba yun? Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Dun sa nakita natin, dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanco. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na wala, may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento nang galing naman sa Senado. Bumwelta naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mambabatas, dahil sa kanilang tungkulin at pagsunod sa diwa ng transparency and accountability, kaya nila ibinunyag ang pinirmahang BICAM report na may mga blankong items. Ikinukubli rin aniya ni na PBBM at Executive Secretary Lucas Bersamin ang issue sa paggiit na walang mga blankong items sa General Appropriations Act at binansagang fake news ang kanilang revelasyon at nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. June, hawak ko ngayon itong mismong aktual na kopya ng BICAM report ng parang sa 2025 General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa Senado. Mula yan sa PRIV o sa Public Relations and Information Bureau ng Senado. At ito ay hindi naman makikita sa website ng Senado. June. Asher, unang tanong. Sinabi mo nga kanina, yan mismo ay galing sa Senado. Pero ilang pahina ba lahat yan? June, sa taya natin, mga nasa 200, mahigit kumulang 200 yung pahina ng mga ito. At sinasabi nga ni Senador Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit 2,000 yung mga items na nakapaloob dito. Yung pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page ni Congressman Ungab. At tiningnan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon. So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dun sa nakita natin, dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanco. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na wala, may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento nang galing naman sa Senado. Sa Asher, may pirma ba yan yung nakuha mo ng mga senador? Yes, yun. Yung mga nakuha nating BICAM report ay pirmado. May mga pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga BICAM members mula sa bababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senate. June. Sinasabi mo nga kanina si Congressman Ungab, meron siyang pahayag sa kanyang social media
page kanina sa Facebook, na talagang kung halimbawa meron nang nagpapatunay ngayon sa sinasabi mo na meron kang nakuhang kopya na katulad mismo noong kopya ni Congressman Ungab at ipresenta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinasabi nga ni Congressman Ungab kanina na ito ay dapat na tungkulin ng isang presidente at executive secretary na matanggalan ng maskara yung mga gumawa nito para hindi mawalan ng tiwala ang taong bayan na pinaglalaruan at nilulustay ang pera ng bayan. Asher. Yes, Jude, yan pa yung mga susunod nating lininawin nga doon sa ilang mga miyembro, particular dito sa Senado dahil mailap yung ilang mga senador nga na makuha na natin ng mga pahayag. May iba dyan na sinusubukan pa na natin kunin ang pahayag. Particular na si Chairman ng Finance Committee on Finance, Senator Grace Poe. June. Sige, Asher. Bukas, aantabayan na natin ang development sa issue na yan. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr., nag-uulat ng live mula sa Senado. Kayo po ang unang nagpasabog nitong issue, no? Sa umano'y blank item sa 2025 budget. Nung una po ba kayo lang talaga ang nakapansin at pumuna nito? At bakit kaya ganun? Ako ang nakakita niyan dahil, I was once or twice pala naging chairman ng appropriations. Pinag-aralan ko kung actually there's a big issue on the unconstitutionality of the budget kasi na-overtake ng public works yung ating education sector. So pinag-aralan ko, I tried to work back. Sabi ko, hanapin ko nga yung bicameral conference committee report. Okay. So, nakita ko ito sa email because it's not in the website of BBM, it's not in the website of the House, it's not in the website of the Senate. So, nasa aking email pala, napadasan pala kayo ng email lahat ng December 11 and I was here in Davao that time. Opo. Nung binuksan ko yung bicameral conference committee report to study kung bakit lumaki yung public works, yun ang unang nakita ko kasi sa annexes pa lang, sa attachment, page SP11, malapit lang doon sa first few pages Blanco kagad ang nakita ko. So, I was shocked. Then, hinanap ko, ang daming blanco sa bicameral conference committee report. So, all in all, there were 13 pages na may mga blanks and 28 blank items yung nakita ko. Ayun. So, yes. Ano po ba, And, Congressman, para po sa nakararami, ano bang implikasyon na meron pong ganyang klaseng blanco bago po ang pag-aproba ng Pangulo? Well, actually, proseso ito, may budget cycle tayo tinatawag. Dadaan ng 3 reading sa House, 3 reading sa Senate. Usually, magkaiba yung figures na ma-approve ng House, then iba din yung figures na approve ng Senate. So because they have different output, different results, gagawa yan ng bicameral conference committee. Yung bicameral conference committee mag-meet na para sila ang mag-reconcile ng differences. So yung bicameral conference committee is very important because that will reconcile or harmonize the two different versions of the two houses. So pagkatapos ma-reconcile yan, gagawa yan ng bicameral conference committee report. Yung bicameral conference committee report, once approved and finalized by the members, ipirmahan nila yan.
then i-ratify yan ibalik yan sa plenary ng both houses. May problema kasi yung na-pirmahan at saka yung na-approve na bicameral conference, may mga blanco. That is the main basis or the foundation of the final General Appropriations Bill or the General Appropriations Act na pipirmahan ng Presidente. Pero nung pinirmahan So, po ng Presidente ay kompleto na po ang mga nakasulat doon. Yes, walang blanco because they are two different documents. Itong bicameral conference committee report ang merong blanco. But how did they come up with figures na nilagay doon sa GAA na kompleto na may mga blanco dito sa bicameral conference committee report? Because your bicameral conference committee report reconciles the two versions. Hindi ka pwede maglagay ng figures doon sa GAA na wala dito sa bicameral conference committee report. And remember, the bicameral conference committee report was ratified by the two houses. Okay, so Hindi talaga pwede yun. Lalabas doon sa GAA na the question there is, bakit may figures na sa GAA, walang figures dito. May blanco, maraming blanco dito sa bicameral conference committee report. ayun. So kumbaga, sino ang nag-fill in the blanks? Tama po ba yung tanong madam. na yun? You are correct. Kasi the legislative process ends with the ratification of the bicameral conference committee report. So, Ayun. pag-finalize ng bicameral conference committee report, once ratified, itong output nito, ito yung gagawing page by page, item by item, kung anong natapos sa BICAM, ito yung lalabas sa GAA. Question, sino ang naglagay ng items? Because tapos na yung legislative process eh. Whoever filled in the blanks might be liable for usurping the powers of Congress because it is only Congress that is allowed to appropriate. Tapos na yung legislative process. So, pero Dapat hindi naman po bumalik- pero hindi naman po kaya posible yung sinasabi ng DBM na BICAM report pa lang daw po ito. Kaya, kumbaga, first draft o draft pa lang po ito. Iba naman po Madam. yung... Yes, sir. Yes, madam. Whoever said, I don't think galing sa DBM yung nagsabi niyan. Whoever said that from DBM should review his or her basic budgeting because the basis for whatever is written in the General Appropriations Act is the BICAM report. So, And hindi which should go through the process. Na sinasabi Yes. po ninyo, hindi dumaan sa proseso. Hindi dumaan sa procedure. So, maling-mali yung sinabi na draft pa lang yan, yung final ang GAA. You cannot come up with a GAA kung wala kang bicameral conference. BICAM na inaprubahan ng lahat. Ayon. Yes, madam. At saka Opo. talking from experience, 4 na budget yung ginawa ko kasi twice ako naging appropriation chairman. Yes, sir. Never in the history of Congress na nagkaroon tayo ng blanco. Ngayon lang na may blanco. Okay. Well, that's a lot of information. Marami pong salamat sa pagbibigay ng klarifikasyon. Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab.